Yun ang mga kababayan, nakakabahala kaya ito? Kasi nga yung ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay biglang may dugo sa kanyang bibig, sa kanyang bunganga mga kababayan habang nagsalita ito kahapon sa araw ng kagitingan. Sa harap nga ng mga pamilya ng mga sundalong namatay mga kababayan. Bigla na lang naging pula yung gilagid, yung ngipin niya mga kababayan at halatang halata na dugo yan. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, kahapon nga ay nagulat yung lahat. Bakit ba biglang nagkaroon ng dugo yung bibig ni Pangulong Bongbong Marcos habang nagsalita ito sa harap nga ng mga pamilya ng mga namatayang sundalo mga kababayan. At ang nakakagulat nga nito kasi nga nung una naman siyang nagsalita, puti pa naman, maliwanag pa naman yung kanyang ngipin mga kababayan, kitang-kita na walang dugo. Pero habang nagsasalita ito ay nagkaroon bigla ng pula na dugo talaga. Hindi ito edited mga kababayan kasi nga itong video na ito ay nanggaling sa RTVM. At iwan ko ba bakit yung kumuha ng video na ito ay pinukus pa yung pula, yung parang dugo nga. Pero sa tingin ko ay dugo talaga mga kababayan. Mayroon ba talagang karamdaman yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Kasi nga marami na ring mga eksperto sa kalusugan na nagsalita na itong si Pangulong Bongbong Marcos ay mayroon nga ngayong mabigat na karamdaman mga kababayan. Sa video na ito ay kitang-kita natin na mayroon talagang dugo mga kababayan at nag-research tayo kung ano bang dahilan sa mga ganitong klasing karamdaman na bigla na lang magkaroon ng dugo yung ating bunganga. May mga tinitingnan tayong possibility mga kababayan na mayroong gingivitis itong si Pangulong Bongbong Marcos. Okay lang sana kung yan lang yung karamdaman niya, yung sakit niya. Kasi nga ito yung pamamaga at pagdurugo ng yung gilagid mga kababayan. At isa sa mga dahilan kung bakit magkaroon ka ng gingivitis dahil nga mga kababayan, halimbawa na lang pag gumagamit ka ng kokin. Kasi nga itong kokin hindi ko naman sinasabi na gumagamit ng kokin itong si Pangulong Bongbong Marcos kahit na marami nang nagsasalita. Kayo na lang di yung bahalang humusga. Yun ang mga kababayan, yung paggamit ng kokin ay pinapahid po yan sa gilagid. Kaya talagang yung tawag nito mga kababayan, yung acid na nagmula sa kokin na yan ay humahalo sa laway ng isang tao na gumagamit ng droga na yan. At yan nga yung isa sa mga dahilan na masisira yung ngipin, yung gilagid, nagkakaroon ng pamamaga, kaya nagdudulot ng pagdurugo mga kababayan Talagang nakakabahala ito kasi nga para bang confirm confirm na natin. Pero hindi ko naman sinasabi na maniwala kayo sa mga sinasabi natin. Para lang mayroon talaga tayong dahilan para maniwala tayo o paniwalaan natin yung mga haka-haka mga kababayan. Kasi nga isa sa mga dahilan kung bakit nagdurugo ngayong ating gilagid dahil nga rin sa paggamit ng pinagbabawal na gamot na yan. Kasi nga ninunod yan mga kababayan, pinapahid bukod sa sinisinghot, pinapahid din yan sa gilagid ng mga taong gumagamit yan. Kaya itong video na ito ay talagang viral ito at pinag-uusapan talaga ito sa mundo ng social media mga kababayan na dumugo yung gilagid, yung bibig ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung video mga kababayan, panoorin natin ito para talagang makita ninyo at ulitin ko hindi ito edited. Baka sabihin na naman ng iba na inedit ito. Ito ay nagmula sa tawag nito mga kababayan sa RTVM. At baka itong kumuha ng video nito ay baka masibak ito dahil nga bakit ipinopos niya yung part na ito na nakikita nga na may dugo dito
sa gilagid ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito, panoorin natin ito, ano? Ito na. Sabay-sabay natin itong panoorin. Saglit lang ha, saglit lang ito eh. Oh, ito. Ika lang. Oops, nawala. Saglit lang. Asa na ito? Bakit ayaw magsalita? Saglit lang ha, ito. Bakit ayaw? Saglit ha, sana ba yun? Hindi ko makita. Saglit lang ha. Hanapin ko lang. Ito na mga kababayan, ano? Oh, ito. Tamang-tama. Ito ang tamang-tama po. Ito. Ang nangyari po rito dahil nung naghahanda po kami para dito sa paggunita ng araw ng kagitingan ay nasama po sa usapan. Kako, dapat naman kung tayo ba ay nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga kasama ay kailangan Yan mga kababayan, ano, bukod sa ngumingiwi-ngiwi yung kanyang bunganga, wala pang dugo sa time na yan. Ayan na, wala pang dugo sa time na yan. Teka lang, balik natin, okay? Balik natin para makita talaga ninyo na walang dugo yan. Asa na yan? Palakihin lang natin ha. Ayan. Walang dugo yan dyan. Walang dugo yan, teka lang. Hanapin ko lang yung part na talagang makikita natin na walang dugo, yung bibig, no? Ayan mga kababayan, ano, kitang-kita dyan na walang dugo, walang dugo yung bibig nitong si Pangulong Bongbong Marcos dito sa may kanyang ngipin, mga kababayan. Pero maya-maya nga ay magkakaroon ng dugo yan. Kayo na yung bahalang humusga ha. Pinapakita ko lang sa inyo ito, pero nga iba yung pakiramdam ko bakit may ganitong dugo, no, na lumabas sa bibig nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Ito, patuloy natin ito. Ito, balik natin doon sa may bandang ano. Ayan ha. Ay nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga kasama. Ay kailangan ang ating pangako sa kanila at ay lagi natin sinasabi, kahit ano pang mangyari, ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin papabayaan. Sabi nila sa akin, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang ayan na. magkakomplikado, mga dokumento. Ayun na yung mga kababayan, ano? Ibalik ko lang sa part no na may talagang makikita mo yung dugo. Ito, tiga lang. Saan na ba yun? Hindi ko ma-timingan ha. Ito. Ito, ayan na. Pumula na mga kababayan ha. Ipalakihan na natin. Ayan na, pumula yung bibig niya. Ibig sabihin, dugo yan. Ayan o, dugo. Kitang-kita naman na dugo yan. Kung dito sa ano, ilagay ko lang siguro yung picture dyan para talaga makikita nyo na may dugo yan mga kababayan. Ay, dugo. Ayan, dugo sa gilagid ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun na nga yung sinasabi natin, baka may gingivitis ito o talagang ito na yung epekto ano sa pag gamit, no? Ano lang naman ito sa atin mga kababayan, opinion lang naman itong sa atin, hindi naman natin sinasabi talaga, pero although marami talagang haka-haka, marami nang nagsasabi yan mga kababayan, no, na itong ating Pangulo ay gumagamit talaga, no, ng pinagbabawal na gamot, kaya ayaw nitong magpa-drug test, ayaw nitong magpa-hair follicle test mga kababayan, kasi nga ano bang ibig sabihin, bakit iniiwasan niya yung pagpapa-drug test? Mayroon bang dahilan? O ito na, talagang napapansin na natin. Bukod sa matamlay siyang magsalita, mahalata naman natin na matamlay yung kanyang pananalita mga kababayan. At para bang namamaga din yung kanyang mukha. May mga nagsabi nga, ulitin ko lang, mga nagsasabing mga eksperto sa kalusugan na may talagang karamdaman itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito, ipagpatuloy natin to mga kababayan ha. Ito. Masyado kasi ayan, mahaba ang proseso, mahaba ang magkakomplikado. Ano? Ito na. Mga documentary requirements, ayan, at kung ano-ano. Ay kako, hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi? Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na ayan o, yan mga kababayan, no? Kitang-kita yung dugo. Talagang, balik natin sa part na yun ha, na may dugo. Ayan, tika lang. Dito banda. Sana, di ko na ayan o. Ayan o. Klarong-klaro mga kababayan, dugo yan. Lakihan ko pa ha.
para makita ninyo. Ayan, oh. Dugo, bigla na lang nagkaroon ng dugo, no? Diyan sa may ngipin sa gilagid. Hindi natin alam kung yan ba ay nakagat niya dahil nga sa kaniyang alam naman natin ano, habang nagsasalita ito, pangiwi ng pangiwi, ngiwi ng ngiwi, mga ganon. Marami namang nakakaalam talaga niyan. Hindi naman ito paninira ano, dahil marami naman talagang nakakita at maraming nakakapansin na talagang ngumingiwi itong ating Pangulo, mga kababayan. Pero nga itong dugo talaga, ito yung grabe ito ha. Talagang nakakabahala ito, mga kababayan, ha, para sa ating Pangulo. Siyempre, mga kababayan, Pangulo ng ating bansa yan. Tapos meron siyang ganiyang dinadalang karamdaman at kung ano man yan, sana ay malaman ng taong bayan. Dahil nga, kailangan nating malaman yan dahil siya yung pinuno ng ating bansa. O, ito, mga kababayan, patuloy natin ito, ha. Marami masyadong proseso. Ayan, ang punot dulo ay nagiging matagal na. Yan, nagiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya ang aming ginawa ay sabi ko, kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan. Tamang-tama po. Yun, mga kababayan, klarong-klaro na talagang may dugo. At ito yung may larawan tayo ditong nakuha din. Ito, mga kababayan, ayan, ayan, yan yung larawan ni Pangulong Bongbong Marcos na may dugo nga sa kanyang bibig, sa kanyang bunganga. Yun nga, nag-research tayo kung ano ba ang dahilan sa mga ganyang klaseng pagdurugo. Isa rin sa dahilan, mga kababayan, yung paggamit niya ng cocaine dahil nga ninudnod, tawag nito, pinapahid sa gilagid niyan sa mga taong gumagamit niyan. At yan yung isa sa mga dahilan na namamaga, nagdudulot ng pagkabulok ng mga ngipin dahil sa bakterya, mga kababayan, kasi nga maging acidic yung laway ng isang tao na gumagamit niyan. Humahalo sa laway sa bibig, dahil sa bibig nga, bukod sa sinisinghot yan ng mga gumagamit niyan. Marami naman talagang nagsasabi na yan yung ginagamit ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang naman tayo ang nagsasabi niya. Dapat talaga na magkaroon na ng seryoso at magpa-drug test itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Dapat pakinggan niya yung sigaw ng ating mga kababayan. Although mayroong mga nagsasabi na hindi na dapat, yung mga pumapabor kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi usaping kung sino man yung inyong pinapanigan. Yung usaping ito para sa kinabukasan ng ating bansa. Wag nating isabahala yung mangyayari. Wag nating gawing biro ito dahil talagang seryoso ito. Kasi nga siya yung pinakamataas na pinuno sa ating bansa. Kung baga sa mga kababayan, siya yung magkukumpas kung ano ba yung kinabukasan ng ating bansa. Yun na nga, dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo at sa mga nakakaalam sa mga ganitong karamdaman, sana magkomento kayo para mayroon tayong idea kung ano ba talaga ang nangyari kay Pangulong Bongbong Marcos. Bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay John Vlog. Maraming salamat sa John Vlog, ha. Kay Christina Ramos, shoutout na rin kay Arnel Mendoza, shoutout kay Lo Salvador, shoutout kay Edwin Manalili, shoutout kay Rinri Ser Sivaria. Pasensya na, medyo mahaba yung pangalan at dikit-dikit, mga kababayan. Hirap basahin yung mga pangalan dito. Kay shoutout na rin kay Luisito Pigurua, Luisito Pigurua. Shoutout na rin kay Romeo Honrada. Shoutout kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Edisa Borbi, kay Herman Dugalito, kay
kay Michelle Bolima, kay Conrad Bidia, at kay Jomer Sandro. Yun ang hanggang dito na lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat ng lahat. God save the Philippines.